Sinusuri na po ng Energy Regulatory Commission ang paliwanag ng 6 na power plant na nag-forced outage kaya numipis ang supply ng kuryente sa bansa. Sa isang barangay naman sa Quezon City, na-overload ang linya ng kuryente kaya nagliyab ito at nag-brown out. Nakatutok si Maki Pulido. Walang kuryente sa gitna ng matinding init, kaya nasa labas ang maraming taga-Bunag compound sa Barangay Apolonio, Samson, Quezon City. Halos walang ihip ng hangin sa masikip na iskinita. Wala nang pantaas na t-shirt ang ilang lalaki habang si Lola Rosemary sa labas na naglatag ng folding bed. Sobrang init, kaya ako nilabas to dahil hindi kami makahinga sa sobrang init sa bahay namin. Dahil yan sa pagliyab ng bahagi ng linya ng kuryente, pasado alas 4 ng madaling araw na sinundan pa ng brownout. Sa gitna ng dilim, nahulog habang pababa ng hagdan si Irma, kaya na-sprain ang paa. So yung kakapitan ko dumulas, umikot akong pagano. Nagmamadali na po, wala nang ilaw eh. Kaya namatay na. Di ba ang lakas na ng sabog? Ang lakas na ng pagsabog. Kaya nung bumaba na ako, pinunot na nila ako. Hindi na rin nakapag-online class ang ilang estudyante tulad ni Lorraine na ubos na ang charge ng gamit na tablet. Nangihinayang po. Hindi po kasi ako nakapasok eh. Wala pong lesson ako maririnig. Tanghali na naibalik ang kuryente sa lugar. Sabi ng Meralco, overload sa linya ng kuryente ang sanhi ng problema. Para hindi maulit, maglalagay raw ang Meralco ng transformer at secondary cable. We are remedying the situation by ensuring that we repair it as soon as possible. Kung supply ng kuryente sa buong bansa ang pag-uusapan, nagka-red alert sa Visayas kanina pero wala na ngayong gabi. Gayunman, may mga nalalabi pang yellow alert sa Luzon at Visayas. Ngayong araw, may mga oras na yellow alert o kulang pa rin sa reserbang kuryente ang buong bansa. Para makatulong sa pagbaba ng demand, sabi ng Civil Service Commission, pinapayagan ang mga ahensya ng gobyerno na magpatupad ng flexible work arrangement. Pero dapat makabuo pa rin ng 40 hours sa buong linggo ang empleyado at meron pa rin tao sa mga opisinang haharap sa transaksyon ng publiko. You do not have to ask permission sa amin. You just have to submit sa amin ano yung flexi work arrangement, internal ninyong policy. For monitoring lang po kami. Sa ngayon, ine-evaluate na rin ng Energy Regulatory Commission ang paliwanag ng 6 na planta na nagkaroon ng forced outage. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.